Again po, magandang umaga sa bawat isa sa inyo. Good day wherever you are in this part of the world na makakapanood ng ating worship service at saka ng pagmemensahe ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Today is March 3, 2024. And today, as already announced, kaming mag-asawa ay nagdiriwang ng aming 40th wedding anniversary. Purihin po ang Panginoon. This is big for us. That's why meron kaming iba't ibang iniisip na pupuntahang mga lugar mula ngayon, next week, sa April, sa May, sa June, in the Philippines, in the United States, in Canada, in Japan. We will celebrate this big time. 40th year. Kasi sabi niya, hindi sa 50th year na lang. Sabi ko, ayaw ko na noon. Kung bibigyan man tayo ni Lord ng buhay, sabi ko, kalbo na ako noon eh. Hindi na magandang tingnan sa picture. Ngayon, at least na pwede pa sa picture, di ba? Yan ang aming kwan. So, and of course, sa linggo, March 10. It's Zion's 23rd anniversary. Wow! We will have a festival. Magpipista tayo in a way that is greater than our first fruit festival. It's because we'll be offering not our first fruit offering, but our fruit ng ating pangangaluluwa as fishers of men. As people making disciples, iaalay natin sa Panginoon ang mga taong maliligtas dahil sa ating paglilingkod, dahil sa ating pagsishare ng gospel sa iba. Alam ba ninyong sa United States, ang Krispy Kreme, yung masarap na donut na laging binibili ni Pastor Elden, yung glaze, na yung simple lang nila noon, nagbigay ng tig-iisang dosenang donut ang Krispy Kreme sa lahat ng lumapit sa kanilang nagdiriwang ng kanilang birthday ng February 29. Mga lip, hindi ko alam kung anong pangalan nila doon, but the point is, marami-rami din po yan. Sa buong mundo raw po, mga 5 million ang may birthday ng February 29. Sino ba dito sa Zion ang nag-birthday ng February 29? Meron! Wow! We will celebrate that big time, okay? At ang series po ngayon, The Vision Lives On. Buhay ang pangarap. The dream shall never die. Ang vision, ang pangitay ng Panginoon para sa iyo, para sa ating church, ay mananatiling buhay. In fact, lalong mag-aalab sa darating na mga araw at sa buwang ito. Gusto ko lang po kayong ipaalala na buhay ang pangarap, na maganda po ang ating pag-asa sa gitna ng katotohanang nangyayari sa inyong buhay sa ating bansa. Ang dami pong dahilan para ikaw ma-discourage. Ang dami pong dahilan para kayo mag-despair, para kayo mawalan ng pag-asa. Samantalang tinitingnan natin ang sitwasyon sa mundo, ang sitwasyon sa ating bayan, baka ka manlumo, baka ka ma-discourage. The fact na makikita mo na buhay ang pangarap, na mayroong dream ang Panginoon para sa iyo, na mayroong vision ng Panginoon para sa ating church, ito po'y magbibigay ng optimism. Maging optimistic po tayo sa buhay. Magkalaban po yan eh. Yung pessimistic at saka optimistic. Yung pessimistic, yung nakikita mo yung mga negatibong pangyayari, nakikita mo yung mga bagay na madilim na bahagi ng buhay. Pero yung mga taong optimistic, nakikita na yung liwanag kahit sa gitna ng kadiliman. Ang sabi po ng Harvard Medical School, optimism helps reduce, eto na. Yung mga naglulusartan dyan. Optimism helps reduce hypertension. Grabe. Protect against developing heart disease. Tindi.
lower respiratory tract infections. Hindi ba sa atin ang daling sipunin at magkaubo, di ba? And benefit overall health. Ang mga taong mayroong positibong pagtingin sa kinabukasan at sa nangyayari, mayroong palang medical benefits. Mayroong health benefits, di po ba? Kaya po pinipilitan ko ngayon na dito sa Zion, kapag tayo mayroong vision, pag tayo mayroong pangitain, pag tayo alam natin na mayroon tayong magandang hinahanap sa kinabukasan, that when we are optimistic, mas maganda ang kinabukasan natin at ang haharapin natin sa buhay. At magiging optimistic ka po pag may vision ka. The vision of God for us makes us optimistic and be filled with hope. Napupuno ka ng pag-asa. Nalalabanan mo ang discouragement. Nakikita mong liwanag kahit may kadiliman sa paligid. How can we keep this vision alive? Paano ba natin mapapanatiling buhay yung pangarap ng Diyos, yung magandang kinabukasan para sa atin? Nais ko pong basahin natin ng Ephesians 1. Titingnan lang natin ang ilang bahaging tinuturo ni Apostol Pablo dito. This is a very long chapter at bawat isang word na ginamit dito, bawat isang phrase ay merong tinuturo sa atin. Nais ko pong tumayo tayo. Ang sabi po rito, all praise to God. Sabihin nga niyo, praise God. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. In the heavenly realms, because we are united with Christ. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. So we praise God. Sabihin niyo, praise God. So we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. Hallelujah! Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba, na kahit sa pagbasa pa lamang ng mga sinabi ni Apostol Pablo, sa magitan ng iyong Holy Spirit, sa pangunguna ng iyong Holy Spirit, pinagpapala mo na ang aming mga puso. Nihiling po namin ang Holy Spirit ang magturo sa amin, manguna sa inyong lingkod, na maghahasik ng inyong salita, magpaliwanag nito sa aming mga puso, at matanggap po namin ng doble ang biyayang ibibigay mo sa amin sa umagang ito. Sa inyo po ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian, in Jesus' name. Amen and amen. Please take your seats. How can we keep the vision alive? Paano bang mananatiling buhay yung vision? Vision na, hindi bisyo. Okay? Yung vision ng Panginoon sa atin. Tatlo lamang pong katugunan ang ibibigay natin sa umagang ito. Number 1, may kinalaman po sa pag-identify. Know the person of God. Know Him. Kilalanin mo ang Panginoon. Hindi lang yung know about God. Iba po yun eh. Yung meron kang alam ukol sa Diyos. Iba yung knowing about God and knowing God. Yung knowing God, yun po ang nag-i-establish na relation sa atin sa Diyos. Huwag po niyong hanapin, paalala, ang inyong identity. Ang pagkakakilanlan sa inyo sa pamagitan ng iyong magandang trabaho, sa pamagitan ng iyong magandang karanasan, sa pamagitan ng iyong magandang family background,
sa magitan ng mga perang nakamit mo sa buhay. Don't seek your identity in your ability, in your ancestry, in your performance, in your possession, in your position. Huwag mong isipin na ikaw ay tagtatagumpay dahil marami kang ganito at marami kang nagawang ganito. Dapat ang identity natin ay makikita sa ating relasyon sa ating Diyos. Okay? Sabi rito, God has blessed us with every spiritual blessing. Sabi niya, nagsimula pa lang si Apostol Pablo, nagpupuri na siya. Sabi niya, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. Bakit? He has blessed us with every spiritual blessing. Sabihin nga nyo, has blessed. Ang basa niya ay has blessed. Ginawa na po. Pinagpala na. Karanasan na. Past tense na. Di ba? Has blessed us sa bawat spiritual na pagpapala in the heavenly realms because dahil tayo nagkipag-isa kay Kristo. Ano pang sinasabi ng verse? Even before He made the world, bago pa nilikha ng Diyos ang sanglibutan, bago pa niya nilikha ang garden, bago niya nilikha ang mundo, bago niya nilikha ang universe, bago niya nilikha ang mga galaxy, may ginagawa ng Diyos. Anong ginagawa ng Diyos? Iniisip ka na niya. God was already thinking of you even before He made the whole universe. At anong iniisip niya ukol sa iyo? Pinipili ka na niya na may pag-ibig sa kanyang puso. He was already choosing us in love. God decided in advance to adopt us. Inadapt na niya tayo noon pa. Pinili na niya tayong maging anak makasama sa kanyang pamilya. By bringing us to Himself through Jesus Christ, this is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. It gave Him great pleasure. Alam mo niyo, mula lang sa verse na ito, ang dami na nating nakikitang pagpapalat ng spiritual na binigay sa atin ng Diyos. Ang sabi po sa verse 6, so we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to Jesus Christ. Pag ikaw ay na kay Kristo, marami nang ibinuhos na pagpapala ang Diyos sa iyo. Ginagamit po sa ibang translation yung salitang poured out. In fact, sa verse 7 sa ibang translation, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us. Kay Kristo, ang sabi niya ganon, nagkaroon na tayo ng katubusan sa magitan ng kanyang dugo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kanyang kayamanan ng kanyang biyaya na kanyang ibinuho sa atin, sabi sa Tagalog. Sa iba, poured out on us. Dito sa NIV, which He lavished on us. Nung magbigay ang Diyos ng spiritual na pagpapala sa iyo, nung patawarin ka niya, nung iligtas ka niya, nung ginawa kanyang anak, nung tinubos ka niya, nung ibinigay niyang kanyang bugtong na anak, hindi sapat yung isang salita. Ibinigay niya sa atin ang pagpapala. Actually, yung salitang English, He lavished. Anong translation natin sa Tagalog ng He lavished? Ibinigay niya ng labis-labis, di ba? Oh, di ba? He lavished on us. He overflowed our lives. Ibinuhos. Ganon kakamahal ng Diyos, ganon kagrabe ang mga pagpapalang ibinigay niya sa iyong buhay. Kaya sabi ni Apostol Pedro, paulit-ulit, napapasigaw siya ng papuri sa Panginoon. Praise, all praise to God. Di ba? All praise to God. Ang sabi po niya, mula po sa passage na to na ating binasa at saka sa ilang mga verses, pwede nating gawin ang mga declaration po na to. That God loves me, meaning I am loved. That God chose me, meaning I am chosen. Sabihin nga nyo, I am chosen.
that God adopted me as a child. I am His child. Anak ako ng Diyos. God owns me. I belong to God. Binili ng Diyos ang aking kalayaan. I am redeemed. God forgave all my sins. Sabihin nga nyo, I am forgiven. Pag sinabi pong forgive all my sins, ano pong ibig sabihin nun? Pinatawad po niya ang lahat ng kasalanang nagawa mo at lahat ng kasalanang magagawa mo. Kapag meron kayong question doon, mag-usap kayo ng cell leader mo. At pagkatapos tatanungin nila ako, I am forgiven. Number 7, sa ibang mga talata, I am saved. Ligtas ako. Hindi ako pupunta ng impyerno. Hindi na ako parurusahan dahil sa aking mga kasalanan. I have eternal life. Nako, memorize na ba yung 1 John 5:11 and 12? I receive abundant life. I have come that they might have life and have it abundantly and have it to the full. Ano pang susunod? I belong to His kingdom. Kabilang ako sa kaharian ng Diyos, hindi kaharian ng ninuman. I am a temple of the Holy Spirit. Ako'y templo, dwelling place ng Espiritu Santo ng Diyos. Ako'y may lugar sa langit. Pagkatapos ng mundo sa buhay sa mundong ito, kahit mansyon ang iiwanan mo rito, mas maganda ang pupuntahan mo doon. Amen? I have a place in heaven. I have the righteousness of Christ. Nung tanggapin ko si Kristo, ang kanyang katuwiran ang natanggap ko. I have the peace of God. I have the power of Christ. I have the promises of God. Marami pa. Nung tanggapin mo si Kristo, nung nagkipag-isa ka sa Kanya, natanggap mo ang lahat ng spiritual na pagpapala. Every spiritual blessings. And many, many more. Alam niyo, napakahalaga po nito eh. Hindi lang sa nagiging positive ka, kundi natututo ka talagang magpasalamat kay Lord sapagkat ang mga bagay na natanggap mong ito, hindi po sa nakasalalay sa ganda ng iyong buhay, hindi nakasalalay sa ganda ng iyong kalusugan, hindi nakasalalay kung halimbawa nagtatagumpay ka ba sa iyong trabaho. Ang mga bagay na ito ay nandyan sa iyo whether you are succeeding in this career or whether you are failing in one area of your life. Nandyan po yan. Hindi po yan nababago. Binili na ng Diyos yan eh. Ibinigay na sa iyo yan ang mga kayo na kay Kristo. Kaya lagi kang pwedeng magpasalamat kahit anong nangyayari sa buhay mo. You can be thankful to God. Di ba? Pwede tayong magpasalamat. Sabihin nga natin muli, praise the Lord. Alam nyo, minsan pinanonood ko yung isang dating host ng Eat Bulaga. The early days. Si Chicky Holman. Some of you don't remember her kasi 1988 pa yun eh, mga ganun eh. Halos isang taon lang siya. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung niligawan ba siya ni Kwan. Lahat naman yata ng Kwan doon niligawan nun eh. Pero meron daw siyang karanasan. Meron daw siyang karanasan. By the way, nag-work daw siya sa Itbulaga noon nang hindi siya sinusweldoan ng mga producers. Alam niyo na kung sino mga producers. Naghiwalay na sila, di ba? Pagkatapos sabi niya, sapagkat mananampalataya sa Diyos ang kanyang nanay, ang ganda ng kanyang trabaho, nag-aral siya sa US, nag-aral siya sa UP, ang galing niyang mag-Ingles, ang galing niyang managalog. Minsan sabi niya, nagdadrive ako. Pagpupunta raw siya sa trabaho, bihis na bihis talaga eh. At ang kanyang mga sapatos, mga designer, mga signature. Uso pa noon na yun, Pergamon ba yun, yung mga sapatos na yan. Nagdadrive ako, sabi niya, biglang umulan. Yung pupuntahan kong parking, sabi niya, nasa labas, hindi pa nauso nun masyadong underground parking. At sabi niya, pag bumaba ako, mababasa ang sapatos kong napakamahal. She was complaining.
Then sa tabi, may nakita siya na merong isang batang lalaki may tinutulak. At ang tinutulak niya naka-wheelchair. Dahil uulan, ay bilisan lang pagtakbo. At tuwang-tuwa pa sila samantalang sila binabagtak sila yung paligid na tinatakbo niya yung naka-wheelchair. At itinangin na yung naka-wheelchair. Alam niyo kung bakit siya naka-wheelchair? Putol lang paa. Sabi niya, nung makita kong putol lang paa, sabi niya, nirebuke ko ang aking sarili. Here am I, sabi niya. Nagdadrive ako ng kotse. Designer ang aking shoes. Dahil takot akong mabasa ng aking sapatos, nagre-reklamo ako. At sa espiritual na buhay, kahit marami kang problema, kahit anong nangyayari sa iyo, do you know na pwede mo laging pasalamatan ng Diyos sapagkat ang Diyos na ito, na bago pa niya nilikha ang lahat ng bagay, bago pa nagtagpo ang mga magulang, bago pa niya nilikha ang tao, iniisip ka na niya, nung isipin ka niya, sinabi na niyang, mahal ko to, ililigtas ko to, pagpapalain ko siya ng lahat ng espiritual na pagpapala. And maybe, sa simula ng ating series na to, paalalahanan natin ang ating mga sarili kung sino ba tayo, gaano ka ba kamahal ng Diyos. How are we loved by God? How does He love us? How much does He love you? Nung iisipin natin na ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak, hindi lang basta ibinigay, na iniwan niya ang kanyang langit na napakaganda, ang pagsamba ng lahat ng mga anghel, at pagkatapos pinanganak siya sa isang sabsaban bilang isang tao, bilang isang fetus, sa isang carpenter's house. Tapos sa kabila ng lahat ng ginawa niyang kabutihan, dahil sa pagtataksil ng ilang mga tao, siya pinako sa krus. Pinarusahan siya ng katakot-takot. Siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli. At ginawa niya ito nung tayo makasalanan pa. Minahal niya tayo nung tayo makasalanan pa. Mga kapatid, our Father does not love us because we are worthy of His love. Hindi tayo inibig ng ating Ama sapagkat karapat dapat tayong ibigin. Hindi po, makasalanan nga po tayo eh. Dapat nga tayong parusahan eh. Di ba? He is love. He loves us, and Christ died for us when we were still sinners. Because God is love, He cannot not love us. Read the last part again. Because God is love, He cannot not love us. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, hindi pwedeng hindi Kanya ibigin. Sapagkat yun ang kanyang likas. God is love. Yun ang kanyang nature. Hindi pwedeng hindi kanya ibigin. Amen? Tama po sinabi ni Edmund Burke. There is nothing you could ever do that would change the way God feels about you. Wala kang pwedeng gawin, kahit anong kabalbalan yan, na magpapabago sa nararamdaman ng Diyos ukol sa iyo. Basta mahal ka niya. Mahal ka niya. At mahal ka niya. He loves you when you are good. He loves you when you are bad. Di ba? Di ba, Marge? Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. And ulitin natin ang sinabi ni Saint Augustine, lest we forget. God loves each of us as if there were only one of us. Mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin na parang nag-iisa ka lang sa mundong ito. In other words, kung ang pag-ibig ng Diyos ay 1 trilyon,
Hindi niya hinati ng per milyon ng bawat isa sa atin. Okay, meron kang 1 million na pag-ibig ko, meron kang... No. Ang buong pagka-Diyos niya at ang pag-ibig niya ay talagang para sa iyo. He loves you as if there is only one of you. And here is the more astonishing and amazing truth. Nung una kong mabasa ito, nag-post muna ako ng matagal eh. I've shared this with you a couple of years ago. Nung una kong mabasa ito, sabi ko, is this true? But the more I think of it, I know it is true. Anong sabi po nila? God loves you as much right now as He has ever loved anyone in human history. Mahal ka ng Diyos, katulad ng pag-ibig na ibinigay niya sa sino mang taong nabuhay sa kasaysayan. Let me elucidate that. Let me explain that. Ang pagmamahal ng Diyos sa akin, ang pagmamahal ng Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin, ay katulad ng pagmamahal niya kay Adan, kay Abel, kay Noah, kay Abraham. Sino sa inyo naniniwalang mahal ng Diyos si Abraham nung pinili niya at tinawag? Sino sa inyo naniniwalang mahal ng Diyos si Moses, si Joseph? Sino sa inyo naniniwalang mahal ng Diyos si Josiah? Sino sa inyo naniniwalang mahal ng Diyos si Paul at saka sila Peter? Amen? Huwag niyong isipin ng pagmamahal ni God kay Paul, kay Peter, kay David, kay Josiah, kay Joshua, kay Moses ay higit sa pagmamahal ng Diyos sa iyo at saka sa akin. The love He gave to those people is the same love He is giving to each one of us. Yeah, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa lahat. I know, kulang isang umaga para liripin natin yon. Pero gusto ko buong isang linggo, huwag niyong basta hangaan ang mga saksi ng kabutihan ng Diyos sa Old Testament at saka sa New Testament. Na bagamat madalas sabihin ni John yung salitang, the disciple that he loves. Di ba? Nababasa niyo yan. Hello, some of you na nagbabasa ng Biblia. Naalala niyo yung sinabi ni Mary at saka ni Martha nung padala nila ng message si Jesus, sabi niya gano'n, nung may sakit si Lazarus, oh, the one you love is sick. Parang iniisip mo, ay, special talaga siyon. No. Bawat isa sa inyo, pwede kayong lumapit kay God at sabihin niyo, Lord, nandito po ako ngayon, the one you love. Diba? The one you love. Mahal ka ng ating Panginoon kagaya ng pagmamahal na ibinuhos niya, na binigay niya sa unang mga lingkod niya na naglingkod sa Kanya. Ito po yung principle natin sa Zion at principle ng buhay. You cannot give what you don't have. But here is the fact. You have something to give because you have received so much. Mayroon kang maibibigay sapagkat natanggap mo ang pag-ibig ng ating Diyos. You have what it takes. You have received every spiritual blessing. Natanggap mo lahat ng spiritual na pagpapala. Sapagkat natanggap mo to, naranasan mo to, meron kang isi-share sa ibang mga tao. Amen? Amen. Okay, how can we keep the vision alive? Know the person of God. Identify who He is to you. And number 2, clarify. Meaning, liwanagin mo. Know the purpose of God. Know the purpose of God. Alamin mo ang nilalayo ng Diyos sa iyong buhay. Ang purpose po, yun po ang vision, okay? Pwede kang mabuhay ng may pag-asa. Pwede kang maging optimistic. You can reject pessimism ukol sa kinabukasan when you know that God has a purpose for your life. God has a purpose for our lives. Pag meron kang vision na natanggap mula sa Diyos, na gusto mong habulin, gusto mong i-pursue, kaya lang, kailangan maging maliwanag ito sa iyo.
Mahirap mabuhay sa mundong ito na palutang-lutang ka dyan, naglalakad ka, pero hindi mo talaga tiyak kung saan ka dapat pumunta, kung anong nilalayo ng Diyos para sa iyong buhay. This should be clarified. This should be very clear. Ano pong sabi sa verse 11? Ang sabi po, in Him, that is in Jesus Christ, we were also chosen. Sabihin nyo, chosen. Having been predestined. Oh, sabihin nyo, Pastor, nandyan ang term na yan na namimit ko sa Bible pero hindi ko gaanong maintindihan. Predestined. Nang ibig sabihin, bago pa nangyari ang lahat ng mga bagay, pinili na ng Diyos na ganito ang mangyayari sa iyo. Sabihin nyo, Pastor, kasama ba doon ang mapapangasawa? Saka na natin pag-usapan yan. Okay? Mag-attend ka sa camp. Meron bang predestined na babae para sa akin o ng lalaki para sa akin? Meron bang predestined na trabaho para sa akin? Ako ba'y predestined na magtrabaho sa US? Naks naman. Basta maliwanag lang po dito. You were predestined according to His plan. May plano ang Diyos para sa iyo. Sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, may plano si God para sa atin. Of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. May layunin ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Pag hindi mo natanggap ito, pag hindi nagliwanag ito sa puso mo, sa buhay mo, mahihirapan kang maging mapagpasalamat, mahihirapan kang mabuhay ng may optimism na puspos ng pag-asa sa kinabukasan. Look at those terms. Chosen, pinili, predestined, meaning He decided in advance. May plano siya, may purpose siya. For this message, liliwanagin ko po yung twofold purpose ng vision ng Panginoon para sa atin. Yung kanyang purpose, yung dalawang layunin ng purpose na to, ng vision na to, okay? Number one, the vision of God for each of us to live as imitators of Jesus Christ. Hello? To live as imitators of Jesus. Nang layunin ng ating buhay, tularan natin si Kristo. Okay? Hello? Tularan natin si Kristo. Alam ko, marami kayong ini-imitate sa pananamit, sa pagsasalita, sa style ng pag-aawit. Gusto niyong imitate ito. Pero dapat bilang anak ng Diyos, bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, bilang disciple ni Jesus, we have to grow in the likeness of Jesus. We are imitators of Jesus. Amen? Siyang tinutularan natin. Nang ibig sabihin, hindi ka masyadong nadi-disappoint pag ang leader mo ay nakagawa ng ganito. Sapagat ultimately, ang standard ng buhay mo ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? Huwag kayong masyadong magtampo, huwag kayong matitisot, huwag kayong mai-stumble if you saw something in other people na hindi mo gusto. Because ultimately, ang standard natin ay ang Panginoong Jesucristo. We imitate Him. Amen? We imitate Him. We can live for the praise of His glory. Paulit-ulit po, ginawa niya to, pinili niya tayo, iniligtas niya tayo, pinatawad niya tayo, ginawa niya tayo anak niya, para maparangalan natin siya. For the praise of His glory. Sabi po sa Tagalog, hindi ko yata naibigay sa kanila. Bago palikhain ang sanglibutan ay pinili niya tayo upang maging Kanya sa magitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang, this is the purpose, tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa magitan ni si Kristo ayon sa Kanyang layunin at kalooban. Pinili Kanya for His purpose, mga kapatid. Nang ibig sabihin, sa ating pagkatao, in our inner being, ang layunin ng Diyos ay mabago ang iyong buhay upang sa magitan ng buhay mo, maparangalan mo siya. Na kung dati,
Negative laging iniisip mo. Ngayon nababago ka. Dati, kung magsalita ka, naku, may mga nakilala akong tao, every sentence may mura. Talaga, totoo yun. Kapit-bahay namin sila noon. Huwag ko nang babagitin kung anong lugar. Kaya minsan pag-uwi namin, galing sa Manila, narinig ko si Eldan, nagmumura. He was 3 years old. He was 3 years old. Bakit yun laging naririnig? I know. Posible pa namang mangyari sa atin yon. Pero alam natin, pag si Kristo, sinutularan natin, binabago niya tayo, nagbabago pati ating pagsasalita. Amen? Nagbabago pati na ang ating kilos, ang ating asal. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pangalawang bahagi ng vision na ito, hindi lamang yung ating inner being, yung pagbabago, kundi yung ating gawain sa labas. The vision for each of us to live as ambassadors of Christ. Kanina, as imitators of Christ. Ngayon, ambassadors of Christ. Ikaw ang sugo ng Panginoon. Kung paano isang ambassador ay sugo ng kanilang hari o ng presidente, ikaw ay sugo ng Panginoon sa sanglibutan ito. Pag nandito ka sa mundong ito, ambassador ka ng Panginoon. Pag ayaw mo maging ambassador, uwi ka na. Di ba pag ambassador nagka-problema sa ibang bansa, ipatatawag ng kanyang bansa, ng kanyang leader? Pag ayaw mo maging ambassador, gusto mong pauwiin ka na? Yung iba sa inyo, parang sinasabi, Pastor, alam kong magandang langit, pero huwag muna. Di ba? Ganun ang ating katwiran. Sa pamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya. Narinig natin ang mabuting balita, ito ang nagliligtas. Anong gagawin mo sa mabuting balita na yan? We are ambassadors. Alam po ba ninyo kung bakit buhay pa kayo sa mundong ito? Alam po ba ninyo bakit hindi pa natatapos ang mundo? Di ba last message binanggit natin ang Matthew 24 verse 14? Tingnan natin muli yan. And the good news or the gospel about the kingdom will be preached throughout the whole world. Sabihin nyo, the whole world. Kasama sa whole world, yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, yung eskwelahan mo, yung opisina mo, yung pamilya mo. And the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that all nations will hear it, upang lahat ay makarinig. And then, the end will come. Bakit hindi pa nag-e-end? Kasi hindi mo pa ginagawa ang trabaho mo bilang ambassador. Ang dahilan na buhay ang mundong ito, sapagkat gusto ng Diyos na marinig ng maraming taong mabuting balita. At palagay ko, in-highlight ni Apostol Pedro yon sa 2 Peter 3. Sa 2 Peter 3 po ang pinag-uusapan ng katapusan ng sanglibutan, the end of the world. Mga Kristiyano, pinangaral nila, the world is coming, Jesus Christ is coming. Ang problema, ang tagal na hindi pa rin matatapos ang mundo. Kaya inalipusta. Kinriticize ang mga Christians. Kayo naman, puro lang kayo end of the world. Wala namang nangyayari. So nawalan sila ng pananampalataya. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro, sinagot niya, the Lord is not really being slow about His promise. Hindi naman mabagal ang Diyos sa pagtupad sa kanyang pangako. Katulad ng inaiisip ng iba sa inyo. No! Ang dahilan bakit hindi pa natatapos ang mundo, no! He is being patient for your sake. Nagiging matyaga ang Diyos. Nagpapasensya. Bakit?
He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Ang dami pang hindi nakarinig. Ang daming dapat maligtas na hindi naliligtas. Kaya hindi pa niya tinatapos ang mundo. Nagtitiyaga siya, nagpapasilsya siya, sapagkat ayaw niyang mapahamak ang matao. Gusto niyang bawat isa ay makapagsisi. At pag ang lahat ay nakarinig na ng mabuting balita, sinasabi ko sa inyo, matatapos ang sanglibutan. Ulit-ulitin ko po ang sinasabi ko sa inyong madalas. You are alive today because God wants you to be alive today. If God wants us to be alive today, He can use our life today. Buhay ka ngayon sapagkat gusto ni God na buhay ka ngayon. At kung gusto ni Lord na buhay ka ngayon, may layunin siya para sa buhay mo ngayon. Amen? At kung may layunin siya sa buhay mo ngayon, gagamitin ka ng Panginoon sa panahon ngayon. Sapagkat walang sino man sa atin ang mananatiling buhay kung hindi ginusto ng Diyos na mabuhay tayo. We are alive for this purpose. Mga kapatid, meron pong nagsabi na makakita lang tayo ng impyerno ng isang segundo. Yung mga Christians, pagdating sa church, babaha ang luha dahil sa maraming nagsisisi. Lalong-lalo na tayong nakakaalam sa katotohanan. Alam natin inatasan tayo ng Diyos bilang mga ambassador, pero hindi natin ginagawa ang ating tungkulin. How can we keep the vision alive? Know the person of God. Know the purpose of God. Pangatlo, you can multiply the results of this by knowing the power of God. Know the power of God. Hindi mo pa talaga nararanasan kung paano ka tutulungan ng Diyos, bibigyan ka pangyarihan ng Diyos para magamit ka niya sa buhay ng ibang tao. Ang sabi po ni Paul muli, when you believe, you were marked in Him with a seal. Tinatakan ka ng Panginoon o ikaw ay manampalataya. Ano yung tatak na yun? Yung promise na kanyang Holy Spirit. Who is a deposit? Ang Holy Spirit ay parang deposit ng Panginoon na nagsasabi, ginagarantiyan niya, gagawin ko ito para sa'yo. Kausap namin ni Pastor Divine, yung mga bagong magmamanage ng Victory Mall pagdating po ng October. Tapos nabanggit ko sa kanila, paano yung deposit namin sa management ngayon na paalis na? Alam ba yung bago natin nagamit ito? Nag-deposit tayo ng 6 na buwan. Yung iba sa inyo, sanay sa mga apartment, magtataka kayo 6 na buwan. Kasi yun ay katibayan na seryoso tayo sa paggamit nito. Ang deposit ng Panginoon sa buhay mo na nagsasabi, serious ako sa iyo, may sinimulan ako sa iyo, gagamitin kita, may gagawin ako sa iyo. Ang Holy Spirit ang binigay niya. So sa magitan ng Holy Spirit, nagpapatunay na we are God's possession dahil sapagkat siyang tumitira sa atin, that we are marked by the Holy Spirit. Tinatakan ka na ng Espiritu Santo. Hindi ka pwedeng gawin ng iba. Number 3, we are empowered by the Holy Spirit. Binibigyan kang kapangyarihan ng Espiritu Santo para gamitin ka niya sa buhay ng iba. Na pwede kang mabuhay para sa karangalan ng Diyos. Na pwede mong i-share ang pag-ibig ng Diyos. That we have the power to multiply. Na sa linggo, yung nagsabi sa inyo, mag-i-invite ako ng ganito, magagawa mo yun. Di ba? Dahil sa Holy Spirit. Pinag-uusapan kami kasi namin ni Pastore, anong reward o prize ang ibibigay natin sa team na pinakamaraming naibalik at na-invite?
Sabi ko, pwede na bang 30,000 pesos? Sa, sa second place, sabi ko, pwede na bang 20,000 pesos? Pwede na bang 10? Pinag-uusapan pa po namin, pero yun po ang direksyon. Para ipakita natin, of course, ang cell leader may price din. Para ipakita natin, nasa Zion, ibang value natin. Hindi lang pag may Christmas, na nagbibigay ng door prize. Dito, yung value natin, yung mga kaluluwang naliligtas sa pamagitan ng ministry ng ating team. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. By the power of the Holy Spirit can change my character. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, patience, di ba? Faithfulness. Kaibigan, wala pong pastor na pwedeng magpabago ng buhay. Wala pong pastor na pwedeng gumiyagis sa iyong kaluluwa para ikaw ay magbago at magsisi. Hindi ka pwedeng magligtas. Hindi mo pwedeng baguhin yung iba. Kahit anong pag-sermon mo dyan, kahit paulit-ulit ka na, hanggang sa matuyuan ka na lang at magtatakip na lang ng tingayan. Only the Holy Spirit can change a person. And He is in us to change us. And secondly, the Holy Spirit can empower my witness. Mga kaibigan, sinasabi mo, hindi ko kaya, natatakot ako, hindi ako ganong marunong. Kaibigan, the Holy Spirit will empower you. Nasa iyo ang kapangyarihan. You've got the power, you have the Holy Spirit. Sigurado ko, magagawa mong pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Amen and amen. Hindi ba madalas po nating sabihin sa ating mga training, ano bang definition natin ng successful witnessing? Successful witnessing, ang sabi po nila, is taking the initiative to share Christ in the power of the Holy Spirit and leaving the results to God. You take the initiative. Mag-initiate ka. Ikaw ang kumilos. Ikaw ang mauna. Huwag kang umupo sa isang bangko at sabihin mo, may lumapit sana sa aking 5. You take the initiative. You share Christ. You speak about Christ. Be empowered by the Holy Spirit. At ang Diyos ang bahala sa resulta. Diyos ang bahala sa resulta. Nang ibig sabihin, every one of us, kung ikaw ay na kay Kristo, templo ka ng Espiritu Santo, bawat isa sa atin ay pwedeng gamitin ng Holy Spirit nang sa ganon mai-share natin ang gospel at maraming maligtas sa pamagitan natin. Amen? Amen. Dahil po dito, meron akong kahilingan na 4 na dalangin for transforming prayers. Idalangin po niyo ito araw-araw. Una, pasalamatan mo ang ating Ama sapagkat minahal ka niya bago ka pa niya ginawa. Bago pa nilikhang sanglibutan, bago pa nagtagpo ang iyong mga magulang, bago ka pa nalikha, mahal ka na ng Diyos. Every day you can thank God for that. Secondly, thank God for loving you despite every sin you've ever committed and every sin you'll ever commit. Pasalamatan mo ang Diyos. Sa kabila ng lahat ng kakulangan mo, ng pagkakamali mo, ng kasalanan mo, at mga kasalanang pwede mo pang magawa sa darating na panahon. Thank God for His grace. And number 4, prayer, thank Him for loving every person you will meet today. Hindi lang pala ikaw ang minahal, pati yung makakadaupang palad mo today, makakasalubong mo, mahal ng Panginoon ang bawat isa dyan. Gaano kamahal ng Diyos ang mga taong makikilala mo, kasambahay mo, kaibigan mo, kung gaano Kanya kamahal. Now, hilingin mo sa Holy Spirit, nabigyan ka ng tulong para maibig mo yung mga taong ipakikilala niya sa iyo ngayon. Mahalan ng Panginoon ang bawat isa kung paano minahal niya tayo. Let's pray this every day.
Let's ask God to do this every day for us. We will see miracles happening sa Zion today and in the coming days. Tayo po'y tumayo, tayo manalangin. Sa bawat isa sa inyong nagpapasalamat sa ginawa ng Diyos, sa pagpapalang natanggap mo mula sa Diyos, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang pagpapatawad, sa Kanyang pagliligtas. Merong dalawang paraan ng pagtataas ng kamay. Yung isa ganito, thankful, worshipful. Yung isa naman ay ganito, the universal sign of surrender. That we are surrendering our lives to God, di ba? So whatever it is you will use, grateful, thankful, worshiping. Pasalamatan mo ang Diyos sa Kanyang pag-ibig. Pasalamatan mo ang Diyos, mahal niya ang bawat isang miyembro ng pamilya mo, mga kaibigan mo, mga kaklase mo, mga kasamahan mo. Mag-surrender ka sa Holy Spirit, sasabihin mo, Holy Spirit, gamitin mo ako today and in the coming days. Gamitin mo po ang buong Zion. Gamitin mo ang aming team sa pagsishare ng mabuting balita sa ibang mga tao. We will go out this week. We will change the world around us. Sabihin mo pa sa Panginoon, Lord, kasama po ako rito. Lord, kasama kami rito. Thank you, Lord, sa pag-ibig mo. Thank you, Lord, ginawa mo kaming ambassador. Thank you sa Holy Spirit na siyang kikilos sa aming buhay. Lord, we will take the initiative, hahayo kami. And thank you so much for the privilege of sharing in the vision that you have for us. Sa inyo po ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen and Amen. Purihin natin ang Panginoon.